Hello po, ako po muna ang papalit kay Ma'am Jess. Pag-usapan po natin ngayon ang tinatawag na AI-generated videos. Katulad po ng video na ito, hindi po ito totoo. Maski po ako, hindi po totoo. Tara, lipad tayo! Woo! Ang babaeng ito may pagka-superwoman. Sa mga nagpaparequest dyan ng challenge, Naryang naipit sa gera. mag-ingat sa fake news! Makyat ng Mount Everest. Ang tanda ko na, papaakyatin niyo pa ako sa Mount Everest. Oh, At naglakbay pa sa outer space. nandito ako sa space ngayon. Ayoko na dyan sa Earth. Kaninong nanay ito? Nakaka-amaze. Oo, talaga. Sa edad niyang yun, malakas pa siya. Sarap nito. Tara, kain. Ang babae sa video, humarap sa aming team. Siya, si Nanay Aida. Hello sa mga tigapanood ng Kapuso Mo, Jessica Soho. Sa mga litong-lito na riyan, kung paano niya ito nagawa. Nahihilo ako! Buwisit na mga taong to! Si Nanay Aida may gustong linawin. Mga kapuso, hindi po ako totoo. Ayun naman pala, hindi siya totoong tao. Si Lola Aida kasi, produkto ng teknolohiya na kung tawagin, Artificial Intelligence o AI. Ang creator ni Nanay Aida, nahanap ng aming team dito sa bayan ng Tuba, sa Benguet. Si Chad. Every time na may mga bagong apps, in-explore ko talaga siya. Nakita ko yung launching ng tinatawag nilang Video 3, text-to-video model nila na AI. Chad! Wala ka talaga magawa! Zombies naman ngayon! Si Chad, nagtatype lang ng prompt o instruction kung anong gusto niyang makita sa video. Ito po yung nagawa nating prompt. Ibibigay natin yung mga details or yung idea natin kung ano yung video scene na gusto natin. At nung pinindot niya ang Generate Video button, Guys, Nanay Aida here! Nasa KMJS na ako. Ako naman ang lumipad. Kung mapapansin natin, yung lumipad yung pronunciation niya. Ako naman ang lumipad. Medyo hindi maganda yung pagka-pronounce niya. Itatry natin mag-regenerate ng video. Hi guys! Nanay Aida here! Nasa KMJS na ako. Ako naman ang lumipad. Ako naman ang lumipad. Ako naman ang lumipad. at dahil posible raw na marami ang malilinlang ng mga AI-generated video, ang unang ginawa ni Chad, isang paalala sa mga netizen. Sinasabi ng character na isa siyang prompt lang at hindi totoo. Hindi ako tunay, maging mapanuri lagi. Salamat! Ang nasa isip ko kasi is to raise awareness sa mga tao. Hanggang sa naisipan niyang gumawa ng isang matandang AI character. Yung mga matatanda, sila yung isa sa mga madaling mapaniwala. Nakapanood ako sa Facebook, pampababa daw ng bills. Ginagalitan ako. Madali daw kasi akong maniwala. Kasi nga, hindi nga totoo. Hindi ito totoo, okay? Peke lahat ito! Si Chad ang gumawa ng prompt na to! Mag-ingat sa fake news! Napili ko yung pangalang Nanay Aida kasi yung first two letter nun is A tsaka I. Nag-stand din sa artificial intelligence. Wala akong kinuha ng muka para mabuo si Nanay Aida. Si Nanay Aida is purely AI prompt character. Hi guys! Ako pala si Nanay Aida. Nasa panahon ako ng mga dinosaur. Akala ko Jurassic Park. Hindi pala. Chad, wiset ka. Natututunan niya yung patterns ng mga data based dun sa lahat ng nakita niyang data dun sa tinatawag na training process. Pinifeed lang natin siya ng madaming videos and images, and then tinatry niyang matutunan ano yung general na itsura ng mga bagay-bagay. So, in a way, si Nanay Aida ay mga pinaghalo-halo lang ng mga combinations of patterns and pixels. Sa totoo lang, hindi siya same character lagi. Most of the big AI tech companies don't fully disclose kung saan nila kinukuha yung mga data nila. Sa ngayon, it's still a gray area. Mula noon, kung ano-ano na raw ang pinagawa ni Chad kay Nanay Aida. Kinoronahang Miss Universe. Nanay Aida from the Philippines. Ginawang tirata. Captain Aida! Sinabak sa NBA. Salamat kay General Manager Chad sa pag-draft sa akin. Nasaan si Chad? Naging higante. May bagong tinda si Nanay Aida.
at pinagluto pa ng inihaw na cellphone at pritong tsinelas. Hindi na lang pamalo tong tsinelas, ipapakain ko na sa matitigas ang ulo. Gumawa ko ng mga extraordinary scene, mga hindi ka panipaniwala, para at least yung mga tao pag nanood, magko-question sila. Totoo ba itong nakikita ko? Hi guys! Ako na ngayon ang ulam. Malambot na ko, promise! Ang AI o Artificial Intelligence tumutukoy sa kakayahan ng isang computer, gadget o software na gayahin ang talino ng mga tao. Kaya nilang makipag-usap, makakilala ng imahe o hindi kaya gumawa ng mga video at litrato kapag prompt ng tao. Gaya nga ng videos ni Nanay Aida na pumatok online. Nandito ako saglit sa pyramid. Dahil dito, maraming netizens na rin ang gumawa ng sarili nilang video ni Nanay Aida gamit ang AI. Nanay Aida, anong feeling na sikat ka na ngayon sa social media? Ha? Sikat? Eh di wow! Kabilang na ang tiga Rizal na si Arlene. Curious po ako na gawin siya kasi po parang realistic po yung mga videos. Hindi pa ba ubos credits mo? Pagod ako! Dahil tila pirmi raw pinapahirapan si Nanay Aida. Sa unang AI-generated video na ginawa ni Arlene, pinagbakasyon niya si Nanay Aida sa Switzerland. Salamat Arlene, dinala mo ko dito. Puro na lang ako dinadala sa digmaan eh. Sobrang saya ko, pangarap ko to. Hindi raw niya lubos akalain na may mga brand daw na kumontak sa kanya para makipag-collab. Kumikita po ako through collaboration po, bali 10K po, isang linggo po. Hi guys! Nanay Aida here. Nandito ako ngayon sa North Korea. Bawal ata mag-vlog dito. Kung sino yung nag-create nung character na yon, sa kanya yung copyright. Pero kung yan ay na-create lang ng artificial intelligence at hindi mo yan ginawa through your own mind, hindi natin masasabi na yan ay distinctly sa atin. Uy! Mapapanood nyo na kami ni Arlene sa kapuso mo! Jessica Soho! Pero teka, sino naman itong kasakasama ni Nanay Aida sa isang video? Uy, ikaw pala si Nanay Aida. Ako si Tatay Selo. Nice to meet you, Tatay Selo. What happened, Bella? Meet Tatay Selo, na obvious ba, AI-generated din. Mabuhay tayong mga tatay, maliban na lang sa mga walang kwenta. Ang kanya namang creator, ang tiga-Danao sa Cebu na si Josh. Parang ginawan ko lang po ng opposite gender si Nanay Aida. Ang peg o inspirasyon daw ni Josh kay Tatay Selo ang ilan sa mga karaniwang makikitang lalaki sa kalsada. Kaya nilagyan niya ito ng tuwalya sa balikat at ginawa pang bungal. Nung una ko pong nakita yung karakter, talagang natuwa po ako kasi first generation na parang grabe, totoong tao talaga. Hindi lang daw imahinasyon ni Josh ang nabuhay, pati na rin ang alaala ng kanyang Lolo Jose. Same sila ng katawan, yung tsaka laging nag-shirtless rin. Namimiss ko rin po si Lolo Jose pag nakikita ko po si Tatay Selo. Oy, mapapanood nyo na ako sa TV. Sa kapuso mo, Jessica Soho. Si Tatay Selo, isa ring atapang at tao. Nasa tuktok ako ng Mount Everest na nakahubad. Nakuhang sumabak sa digmaan. Kasali ako sa gera. Saan ba yung exit dito? At lakwatsero. Tamang chill lang tayo sa North Pole, mga idol. Nariyang namasyal pa sa maalamat na syudad ng Piringan. Totoo pala ang biringan. At kahit na gusto mang damihan ni Josh ang adventures ni Tatay Selo, kailangan niya raw munang mag-lie low. Lalo't ang app na gamit ni Josh sa pag-generate sa kanya, may bayad. Pro tier, ang cost niya ay 1,100 pesos per month. Si Ultra naman, ang cost niya ay nasa 13,900 pesos per month. The higher the tier of the subscription, mas madami yung available na credits. Pag fast model, 20 credits lang ang. Kapag quality model ang gagamitin, 100 credits ang kailangan. Nabuo kami ng pyramid. Mahirap maging OFW pero kakayanin para sa pamilya. Pero dahil na rin sa pagiging kapanipaniwala ng maraming AI videos ngayon, hindi maiwasan na may iba na nalinlang ng mga ito. Kita niyo tong balat. May pores, may kulubot. Totoo to, be. Ang AI nagagamit na rin ngayon sa panloloko. Ako man kasi, ginagamit na ang aking imahe sa pagbebenta ng kung ano-anong mga produkto at investment schemes. Wala po akong ini-endorsong investment schemes o mga produkto. Wag na wag po kayong magpapaloko.
Naging malaking paksa nga nitong mga nakaraang araw nang nagkaroon ng kalituhan nung nag-share si Senator Bato de la Rosa ng AI-generated video sa Facebook sa pag-aakalang ito'y totoo. Bagay na ikinadismaya ng Malacanang. Hindi naman kinakailangan mag-apologize kung ginamit lang naman ang kanilang mga talino, mas nakakawala ng tiwala kung mismo sa matataas na opisyal nanggagaling ang mga disinformation at fake news. Depensa naman ng senador. I don't care if this post is AI generated or Manobo generated because I am not after the messenger. I am after the message. So please don't shoot the messenger without reading the message that he delivers. In the context of politics, especially sa elections, pwede rin siyang magamit for misinformation. But I hope that there will also be stronger legislation that follows that. Sinubukan naming hinga ng pahayag ang Google Philippines tungkol sa issue pero tumanggi silang magpa-interview. Meron pa ring mga telltale signs na pwede kang tingnan para masabi mo na, medyo suspicious to, baka AI generated to. Kunyari, dun sa naging viral na video, pag tinignan mo yung background, Philippines dapat yung setting, pero merong tuktok dun sa background, no? Wala naman tuktok sa Pilipinas. Usually, yung makikita mong text is walang sense or gibberish yung lumalabas. Grabe, di ako makapaniwala. Kapag papasalitain mo yung characters dun sa video mo, kailangan yung bibig niya tugma dun sa sinasabi niya. Kasi pag hindi, alam mo na agad na fake siya. Nay Aida here. Nandito ako sa Grindelwald. Oh, ang ganda dito, oh. Tingnan natin yung mga contents with a critical eye and hindi natin basta-basta tinatanggap lang lahat ng mga information na nakukuha natin sa social media. Ma, wala na akong trabaho. Anak, anong nangyari? May AI na po, Ma. Hindi natin dinideny that AI will cause disruptions in the industry and in the workplace. But I also think that AI will also create new types of jobs. Huwag natin abusuhin yung capabilities ng ganitong technologies, lalo na kung alam natin na makakasakit tayo ng ibang tao. Hindi rin tama na maging over-reliant tayo sa mga technologies na ito. Kasi kahit magaling sila, pwede silang magkamali. Sa panahon ng AI, kahit hindi totoong tao, pwedeng magpatawa. Pinasok mo pa ko sa construction. Mag-viral. Zombies naman ngayon. At kumita. Ito ginagamit ko. Pero pwede rin itong manlinlang at makapanira. Deserve ko to. Kaya sa dami ng nakikita online, huwag basta-basta maniniwala. Maging mapanuri dahil kahit matalino ang AI, dapat mas matalino pa rin tayong tao. Hindi po ako totoo. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.